Hi Pisces, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Pisces, this is your second half of the month of September, from September 16 to 30, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan Pisces, ito ay general reading po. Kunin nyo lang po kung ano naka-resonate sa iyo. This is for you, Pisces. Para po ito sa iyo, Pisces, ngayong September 16 to 30, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga nag-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check ma-reply sa comment section. Wow, Pisces. Oo. Love is blooming. Abundance is yours. Pwede nakatanggap kayo ng recognition or compliment. May nagbigay ng tulong or regalo. Nakita ko yung happiness mo dito. Nahihirapan ka na, bibigatan ka na lumapit ka dito sa isang wiser, mentor, elders na nagbigay ito ng suporta sa iyo at lalo na nagbigay ito ng wisdom message sa iyo na bumalik yung power mo. Yung nang dahil sa kanila, pwedeng nang dahil sa kanya or sa kanila na bumalik yung confidence mo. You're taking an action with courage na motivate po kayo. And prosperity is yours. You deserve this, Pisces. Career stability at may dumating na opportunities na binigyan mo siya ng long-term plans. So, claim nyo po. Ang ganda po, Pisces. Energy po ni Pisces ngayong September 16 to 30, 2025. Para po kay Pisces. Kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong video reading, monthly gabay tarot reading, sa inyong weekly gabay tarot reading, daily gabay tarot reading, at dito din sa inyong second half of the month of September. At may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So na yung energy ni Pisces. May competition, rivalry. Oo, hindi ka natutuwa sa competition na ito or rivalry or conflict po. Posibleng may papaninlang na tao na malapit sa iyo. May intense na pangyayari or di kayo may ganap na away na pwedeng nangyari na ito or mangyayari pa lang. Pwedeng na may grupo ng tao dito na hindi nagkaroon ng away ng dahil sa hindi pagsasang-ayon ng grupo ng tao. Or di kaya may magpapatayo kayo ng bahay or structure. Pwedeng may annoying delays or mga pangyayaring hindi mo control.
So, ang advice ng card dito, you need to slow down and pay attention to its details. Mag-focus kayo one thing at a time. Huwag kayong magmadali. Sabi ng yung card. Kung may offer sa inyo, lalo na't bagong tao, kilalanin mo muna, alamin ng mabuti. Again, kung bagong tao to, kung tao to na may binigay na offer sa iyo, at yung offer na yon, so ang sabi ng card, kilalanin at alamin. Pwede din naiirita ka sa mga taong nagpe-pressure sa iyo. So, kailangan balansehin ang emotion. Kung pwede, umiwas na lang. So, may growth and expansion. This is good. May collaboration, may nagtutulungan. Makikita mo ng mga bunga na iyong pagsisikap. Kung may plano ka na, this is a time na gawin mo na ngayon. So, gumagawa ka ng aksyon sa matagal mo ng plano for your growth. May posibilidad na maglakbay kayo or ituloy mo na yung matagal mo ng plano para mag-abroad. Kung nasa abroad na kayo, pwede din na may bala kayong umuwi at mag-abroad ulit. So, may travel plans, may vacation, may gathering with group of people, pwede magpa-participate ka ng group activity. Excited. Oo, excited ka sa activity na ito. So, may grupo ng tao ha, nakikita ko dito. Pwedeng nagtutulungan kayo or yung sinabi ko kanina na group activities or mag-outing kayo or magbakasyon kayo. Nakita ko rin dito na pwedeng na-hired ka as dagdag empleyado. Or pwedeng kung negosyante kayo, pwedeng dagdag empleyado po due to increased profits. So, claim niyo po itong growth and expansion. Career and money. Career and money po ni Pisces. Okay. May concern kayo sa mataas ang ego na kailangan mong bigyan ng pasensya. Pwede din nagawain ito kasi sa career and money tayo ha. Oo, nakaramdam ka ng pagod at gusto mong sumuko. Pero sabi ng card na move forward, tapusin mo yung nag-aantay na gawain. Kung may struggle na naganap or conflict, huwag niyong hayaan na yung maapektuhan yung mga ginagawa nyo. Kasi mukhang huminto kayo dito. So, sabi ng card na bigyan po ng aksyon para matapos po ito. Lalo na yung gawain nyo. Nakikita ko naman dito na matatapos mo ito. So, tulungan nyo po yung sarili nyo. Oo. So, this is nearing completion. So, may plano kayong mag-resign para subukan yung ibang career opportunities or di kaya may babaguhin lang kayo sa proseso dyan na para mas maging magaan, mas maging madali. May parating na malaking pera, oh. Opo. May parating na malaking pera. Magkakaroon po ng financial stability.
So, you're moving forward, embarking on a healing journey ito. Magkakaroon din ng balanse, magkakaroon din ng pagkakaisa. Oo. So, may biyahe talaga. Dalawang card na mismo nagsabi dito na may biyahe. Pwede din naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema. So, dalawang card na mismo nagsabi dito, nagbigay ka ng mahabang pasensya. Umiiwas ka na sa toxicity din. And this is good. Umiiwas talaga. So, success and new doors opening. May parating na opportunity. Okay, may opportunity, may project na sinabi dito, right? At sinabi din dito sa inyong tarot cards na may dumating. Pero, nakikita ko dito na mukhang nagkaroon ng fear, doubt, or hesitation na pwedeng tanggapin, pwedeng lalabas kayo sa comfort zone nyo. Pero gusto mo itong offer na ito na binigay sa iyo. O, ipakita mo sa kanila na available ka at interested ka. So, may offer. Sabi ng card dito na accept this project or opportunity and face it with confidence. Kasi alam mo naman yung gagawin eh. Naka-align to sa passion mo. At ang sabi dito, nagalingan nyo. Galingan nyo na magkaroon siya ng positive outcome. Kasi kung magkakaroon ito ng positive outcome, magkakaroon siya ng recognition, makilala ka. Oo. At dadagsa yung opportunities. So, sabi ng card, huwag kayong mag-alinlangan. Sinabi naman ng card dito na may potential eh. Kailangan lang po ng aksyon. Pisces. And this card tells you na nasa next level ka ng prosperity na matagal mo nang hinintay. Kaya huwag mong palampasin ng pagkakataon na ito. Posibleng dagdag trabaho to or dagdag kaalaman. Ang kailangan po, hindi lang pasensya kundi increase confidence. Itong binigay na pagkakataon sa iyo, Pisces, para to sa growth and expansion po. So, kailangan talagang ng aksyon. Okay, this is good kasi, di ba may sabi ko sa inyo kanina na may challenges. Pagtatapos ito ng isang mapait na sinapit. Kumbaga, babangon kayo, magiging mas matatag, mas maging matapang, mawawala na yung mga blockages, yung mga hadlang. This is, mawawala, so meaning ending, may new beginning. Ang new beginning na ito, sinabi dito, may parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Kailangan lang po na yung mga nangyari sa nakaraan na kailangan ng pagtanggap. Okay? Kailangan ng pagtanggap kasi magbibigay ito ng kapayapaan sa iyo. Again, ayusin ko lang, kapayapaan sa iyo at pasasalamat. So, accept and learn the past situation. Kasi this is ending with new beginning. Completion of cycle po. Babawi na po kayo. So, attract this biyaya na parating sa iyo. Okay? Maaari din na makatanggap ka ng mana, pensyon, retirement o masaganang ani ng buhay. Nag-save ka para sa iyong sarili, para sa family or sa isang specific person. May posibilidad na bibili ka ng property. May plano kayo ng pamilya mo na magbuo ng family business. At very supportive yung family mo sa mga plano mo regarding sa career and money. So may ilan sa inyo na may alok na negosyo, business partnership with close friends. Okay, so lumabas din dito na from here to here na maghihingi ka ng payo sa mga taong nirerespeto mo na mas matanda pa sa iyo or wiser pa sa iyo.
Love life, self-love, partnership, and romance ni Pisces. September 16 to 30, 2025. Sa mga single dyan, may magiging partner ka na financial stable na po at sobrang generous. Or pwede din partner nyo to ngayon na na-reach na niya yung financial maturity. So this is a repeating message, lalo na sa mga single dito na pwede din sa lahat to ha, na bibili talaga kayo ng property. So, may plano din kayong magbakasyon or bumili ng regalo that pampers you. So, this is another card na nagsabi dito na may wealth and naging generous kayo. Okay? Okay. May isang sitwasyon dito. May sitwasyon dito na you're feeling trapped or na-stuck ka sa isang relasyon. Nag-iisip kang umalis or pakawalan pero ayaw mo. Para sa mga single, ayaw mo pang magkaroon ng relasyon kasi hindi ka pa naka-move on sa nakaraan. Sa past love mo. Na feeling mo na stuck ka. Pwedeng hindi ka naka-move on pwedeng mo napatawad mo na tong taong ito, pwedeng hindi ka pa naka-move on sa situation, oo. Or wala pang nangyaring forgiveness sa isang sitwasyon, sa person, sa ex mo, or sa hindi mo pa na-forgive yung sarili mo. So sabi ng card, kailangan mong pakawalan yung sarili mo, freedom, para magkaroon ng recovery. So this card asks you to allow yourself to experience love again. Okay, sa mga single dyan, maaring ang parating sa inyo is a fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, or an air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Pwede din naman iba. Para sa mga relasyon, ang iyong partner ay ginagamit ang lohika kaysa sa emotion, mataas ang pasensya nito. Pwedeng ikaw to, pwedeng siya. Nagmanifest kayo. Lahat kayo, nagmanifest kayo ng wonderful relationship sa isang tao or sa person nyo. Your manifest will be granted soon. So, pay attention kayo sa pagbalanse sa inyong emotion with your thoughts while remaining grounded and passionate po. Para ma-attract mo yung green flag na tao. Ang ilan sa inyo dito, umiiwas ng confrontation para hindi ka or kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo yung sarili mo. Pwedeng sa person mo to, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa family member, yung taong malapit sa iyo. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. Okay. Ang ilan sa inyo nakaramdam ng pagod or stress dahil sa siguro nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Oo, so ang gusto nyo magkaroon ng space for yourself. Kasi space is a sign of respect sa inyong sarili at sa inyong relasyon, sa person nyo, sa isang tao. Nakikita ko rin dito na mas piliin nyo po, single ka man may relasyon sa buhay mag-asawa, mas piliin nyo po magtiwala sa inyong sarili. Trust your own counsel
Again, trust your own counsel first. Trust your feelings instead of overthinking. Pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Bye, see you tomorrow. Maraming salamat po.